Po sa ating lahat. And patuloy po namin dinadalangin na kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon, gabi. At welcome po sa ating prayer meeting. Sa ating pong pagsisimula, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Ito po ay paanyaya mismo ng ating Panginoong Jesus sa ating lahat na lumapit sa Kanya. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tayo pong lahat ay mayroong kanya-kanyang bigatin at pinagdadaanan sa buhay. Kahit bilang mga mamamayan ng langit, kahit tayo mga anak na ng Diyos, tayo pa rin po ay magdaranas. Actually, ito po ay pinangako ng Panginoon sa atin na tayo ay dadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok, paghihirap at kabigatan po sa buhay. Ngunit ang kaibahan po natin ay mayroon tayong kapayapaan, mayroon po tayong pag-asa, at mayroon pong pribilehiyo at paanyaya na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon na tayo ay maaaring lumapit sa Kanya. Kaya ngayong gabi, nawa, i-ready po natin lahat ang ating mga prayer request, ang ating puso at isipan. Tayo po muli ay sama-samang sasamba sa Diyos, maikinig ng Kanyang salita, ano ang nais niyang maalala natin, maunawaan natin patungkol sa Kanyang salita, at tayo po ay tutugon sa pagsamba at pananalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, bilang tugon sa inyo pong paanyaya at utos na lumapit sa inyo, kami pong lahat ay lumalapit po sa inyo. Bilang isang iglesia, dumidepende po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong awa, biyaya, Panginoon, at pagmamahal po sa amin. Alam niyo po ang lahat ng aming pinagdadaanan, alam niyo po ang kalagayan ng aming mga puso. Kaya ngayong gabi, nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin, lumalapit po sa inyo. Sumasamba, kumikilala na ikaw ang aming Diyos, at tunay Panginoon ay pagkakatiwala namin. Ang lahat ng aming alalahanin, panalangin, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. Muli, ngayong gabi, tanggapin mo ang aming papuri, pagsamba, pananalangin, at ang lahat po ng ito ay para lamang sa inyo, ayon sa inyong biyaya, ayon sa inyong biyaya. Muli, Panginoon, sa lahat po ng naaabot ng live stream na ito, nawa, kumilos ka sa gabing ito. Gamitin mo po kami, gamitin mo po ang aming pastor na magpapahayag ng inyong salita. Gamitin niyo po ang aming pananalangin upang magdulot ito sa amin ng tunay na kalakasan, kapanatagan at kapayapaan, lalo na sa aming pinagdadaanan sa bawat araw. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Bilang tugon po sa utos at paanyaya ng ating Panginoon, tayo po ay umawi sa Kanya. What a friend we have in Jesus.
our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we don't everything to God in prayer. Have we trials and temptations? The trouble anywhere. We should never be discouraged. It to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. We'll find a solace there. Yes, Lord, muli, patuloy po kaming lalapit sa inyo. Patuloy po kaming didepende sa inyo pong probisyon, kapangyarihan, Panginoon, at biyaya sa amin. At ngayong gabi, bigyan niyo po ng kasabikan ng aming mga puso, ang aming mga isipan. At muli kaming makakarinig ng inyong salita. Salita, Panginoon, na nagmumula sa inyo, na pagmumulan ng aming kalakasan, katatagan, Panginoon, at siyang magiging ilaw namin sa aming daraan. Mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong salita. Muli, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay makakarinig muli ng mensahe ng Diyos mula po sa ating pastor, si Pastor Ben Sandoval. At magandang gabi po sa ating lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating prayer meeting ngayong gabi, ang dalangin ko po ay tayong lahat ay nasa mabuting kalusugan, ligtas sa ating nilalabanan. Bagamat natalo tayo ngayon ng UP, hindi natin nabit ang kanilang prediction, ay patuloy po tayong manalangin, mag-ingat na sumunod sa inilalatag na safety protocol ng ating pamahalaan. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa Aklat ng Isaya ay ang Kabanatang 3 hanggang 4.
At ito po ang ating mga talata, pagbabagong bunga ng parusa. Ang sabi po doon ay, the Lord brings this charge against, has taken his place to contend, he stands to judge people. The Lord will enter into judgment with the elders and princes of his people. It is you who have devoured the vineyard, the spoil of the poor is in your houses. Yan po ay talatang Isaiah 13, 14 at verse 15 po. What do you mean by crushing my people, by grinding the pace of the poor, declares the Lord of hosts. At sa Isaiah 4, 2-6 ay ganito po sinasabi, in that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious, and the fruit of the land shall be the pride and honor of the survivors of Israel. And he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy, everyone who has been recorded for life in Jerusalem. When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and cleansed the blood stain of Jerusalem from its midst by the spring of judgment and by a spirit of warning, then the Lord will create over the whole side of Mount Zion and over her assemblies a cloud by day and smoke and the shining of the flame of a flaming fire by night, for over all the glory there will be a canopy. There will be a booth for shade by day from the heat, and for the refuge, and a shelter from the storm and rain. Let's pray. Kay namin Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami muli ay makapag-aral ng iyong banal na salita at sama-samang makapanalangin at idulog sa iyo ang aming mga karaingan at aming mga hiling at panawagan sa iyo, Panginoon. Yamang ikaw ang Diyos na may hawak sa lahat ng bagay. Ang tanging hiling namin, Panginoon, patnubay ng iyong banal na Espiritu sa pag-aaral nito. Purihin ka, O Diyos, pangalan na Jesus. Amen and amen. Okay. Sa mga nagdaang section 1 po ay yung chapter 1 and 2 ay yung po ay may kinalaman sa pagtugon at paghatol. Karampatang pagtugon ng makasalanan sa kabanalan at kabutihan ng Diyos at ang karampatang parusa ng Diyos sa kasalanan ng mga tao. At nakita po natin ang katotohanan na matinding parusa, pagdurusa ang sasapitin ng mga patuloy na sumusuway sa Diyos, ngunit maluwalhating kapatawaran naman ang makakamtan ng mga magbabalik loob sa Kanya at mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po naman, sa talata sa kabanatang 3 at 4, ay pagpapahayag po ng hatol ng Diyos sa mga pinuno at sa mga kababaihan ng Israel at ang hinaharap na paglilinis ng sanga ni David at ang kaluwalhatian ng bansa sa araw na iyon. At mahahati po sa dalawa ang ating mensahe ngayon. Ang unang bahagi po ay ang parusa sa Jerusalem at sa Juda na makikita po sa kabanatang 3, talata 1 hanggang kabanatang 4, talatang 1. At ang ikalawang bahagi po ay ang pagliligtas sa Jerusalem at Juda
na makikita po sa Kabanatang 4, talata 2 hanggang 6. So ang parusa sa Jerusalem at sa Juda, ang una po parusa sa mga pinuno na nakapaloob po rito ay sa Kabanatang 3, patalata 1 hanggang 15. At sa unang talata po ay sinabi doon na puputulin ng pagdaloy ng pagkain at ng inumin. At hanggang ngayon po ay ginagawa rin ang ganitong pamamaraan ng sa makabagong teknolohiya ng ating mga bansa. Ito po ay kung ang isang bansa iyong gustong disiplinahin ay may malaking inaasahan sa iyo nag-export ng kanilang mga pangangailangang pagkain at inumin. Ito po ay hindi ibinibigay at manapay ipinagkakait sa bansang ibig mong disiplinahin. So yun po, at sa ganito po ay isang malaking paraan ng pagbabago ng kaisipan ng mga patuloy na sumusuway sa pamahalaan o patuloy sa mga pinuno, patuloy na namumuno ng walang kaayusan. So, puputulin po ang pagdaloy ng pagkain at ng inumin. At sa talatang 2 hanggang 3 ay ipinakita po doon yung pagwasak at pagbabagsak sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Ang iyong mga katulong sa pamamahala ay wawasakin, kagaya ng sandatahang lakas, ang mga matatalinong hukom at tagapayo, mga dalubhasang tagapagpatupad ng pamamahala sa lokal at pangkalahatan. At ito po ay kung ating pagbibigyan ng malalim na pag-iisip, ito po ay nangyayari din sa ating kapaligiran hanggang ngayon at maaaring masahol pa. So ang ganitong kalakaran po ay hindi bago sa pamamagitan ng mga pamamahala. At ang pangatlo pong parusa ay ang paghahari ng kawalang kaayusan. Walang kakayahan ang awtoridad na mamahala at ang kawalaan ng dignidad, pagsuway ng mga nasasakupan, hindi na iginagalang ang batas. At ito po ay nakapaloob sa Kabanatang 3, talata 4 hanggang 12. At sa talata po ating binasa kanina, ang 13 to 15, ay ang Diyos mismo ang tatayong taga-usig, taga-hatol laban sa kasakiman, katiwalian, greed and corruption, pagmamalabis sa kapangyarihan, pagkasamantala, at pang-aapi sa mga mahihina at mahihirap, kawalang paggalang sa batas at sa pamantayang moral, at paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan sa halip na tumulong sa mga nangangailangan. So kung babasahin po natin ang buong kabanatang 3, ay makikita po natin dito ang mga kaugalian ng kababaihan noon. Kaya sila po ay pinarusahan din. At ito po ay makikita sa talatang 16 hanggang kabanatang 4 at 1. So kung babalikan po natin ang ikalawang ang pinag-aaralan natin ng nagdaang Miyerkules,
ay sinasabi po sa Kabanatang 2, sinasabi ng Diyos na darating ang araw na ipapahiya niya ang mga palalo at mapagmataas. Sa verse 12 po yun ng chapter 2. At siya ang kikilalanin at dadakilain sa araw na iyon. Verse 17 po ng chapter 2. At ang mga tao ay tatalikod sa maling pananalig at lalapit sa Diyos sa araw na iyon. Verse 20. So sa kabanatang ito ay binigyan din mo naman po ang gawain ng mga kababaihan sa Jerusalem at sa Juda. Ang kanilang gawain, so, nanyang babasahin dyan sa hindi ko na natin babasahin, ay yung kayabangan, pagmamataas, pagkamakasarili, maluhong pamumuhay, magarang kasuotan at mga palamuti sa katawan, taas noong paglalakad na may kasamang tindat. Yan ang sabi dyan sa ating Biblia, na ang ibig lang sa ito ay pang-aakit sa mga kalalakihan sa kamunduhan. Yan po ay makikita sa talatang 16 to 23. At makikita rin po natin doon kung paano yung nakikita natin ngayon na may mga hindi pala bago, yung may mga hikaw sa ilong, may mga porsela sa paa. So, makikita natin mga kababaihan to na pinakakalansing pa raw. Kaya sa kanilang paglalakad, sa kanilang mga alahas, pero darating ang araw na tatanggalin ng Panginoon ang kanilang mga singsing sa daliri at pagdaw sa ilong. So, binabasa ko ito. So, yung pala nakikita natin ngayon na parang weird, ay yung pala ay isang marangyang kaugalian ng panahon na iyon. So, ang kanilang mga parusa, darating ang araw na mahuhubaran sila ng palamuti sa katawan at magagarang kasuotan. Tutubuan sila ng galis para makalbo at mawala na yung kanilang pinagmamalaking magaganda at mahahabang buhok na kumakaway ng pang-akit. Sa verse 17, sinabi doon na mawawala na ang mahabang buhok na wagayway na pang-akit sapagkat tutubuan sila ng galis sa ulo. Sa verse 18 naman hanggang 26, huhubaran ng mga alahas at magagarang kasuotan. Sa araw na iyon, ang kanilang pagmamalaki ay mapapalitan ng pagluluksa dahil sa kanilang mga asawang namatay sa digmaan o binihag ng mga kaaway. Ang salitang sa araw na iyon ay 40 ulit na binanggit sa aklat na ito ng Isaias. At ito po ay nangangahulugan ng araw ng paghuhukom. Talagang may darating na araw ng paghuhukom. At ang maliwanag na ngayon na ang araw na tinutukoy ay nagsimula ng isilang ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagdating. At sa panahon din ito, sa talatang chapter 4 verse 1 ay sinabi doon na mag-aagawan ang sa isang lalaki ang 7 babae. Sila na ang manliligaw sapagkat ng panahon iyon ay isa pong malaking kahihiyan ang babaeng walang asawa. At nagkaroon din po ng kakulangan sa mga lalaki noon dahil nga po sa ang iba ay binihag ng malalakas na bansa at yung iba naman ay namatay sa digmaan. Kasi po noon ay napakaraming mga digmaan ang nagaganap. Ganun po kagulo ang bansang Israel ng mga panahon na binabanggit dito ni Propeta Isaias. At sa ikalawang bahagi po ay yung pagliligtas sa Jerusalem at sa Juda
kaligtasan sa kamandag ng kasalanan at kamatayan. Pinahihintulutan ng Diyos na ang makapangyarihan at dayuhang bansa ang sumakop at maglagay sa kahihiyan sa kanyang piling bansang Israel upang ihatid sila sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. So makikita po natin dito sa simula pa noon ang katigasan ng ulo ng piling bansa ng ating Panginoong Jesucristo, na ating Panginoong Diyos, na kahit nakita na nila doon ang maraming himala na ginagawa ng Panginoon para sila ay tulungan, ipinakita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang katotohanan na siya ang Diyos na dapat sambahin at pagtiwalaan, paglingkuran, ay patuloy po sumamba sa mga Diyos-Diyosan ang kanyang bayan. Kaya tunay nga po na napakatinding kasalanan. Kaya ang ginagawa ng Diyos ay ipasakop sa mga dayuhan ang bansang ito, at nakita po natin sa kasaysayan ng Assyria at ng Babylonia ang nangyari sa bansang ito. At tunay na ito ang ginagawang paraan ng Panginoon upang makita ng mga tao ang kanilang pagkukulang, ang kanilang mga kasalanan, at nang sa ganon, dahil sa kanilang nararamdamang hirap, pagiging alipin at pagkapahiya sa kanilang kalagayan, ay makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos, at nang sa ganon, sila ay magbalik loob, magsisi, at nang mahango sila sa ganitong kalagayan. Ngunit ngayon ay ang Diyos na mismo ang namamahala sa pagbabago ng tao sa pamagitan ng kanyang plano na pagpapakasakit ni Jesus at ang pananahanan ng kanyang espiritu sa mga itinupod niyang tao. So sa araw na iyon, ang araw na iyon, on this day, ang araw na iyon ay ngayon. Ang Panginoong Jesus ay dumating upang ganapin ang magandang balita. Kumikilos ang banal na espiritu habang ang kanyang mga lingkod ay nagpapakalat ng ebanghelyo sa lahat ng dako sa mundo. So ipagdiwang natin ang magandang hinaharap at patuloy na manalig at yumakap tayo kay Kristo habang ang makapal na anino ay tumatabing pa sa maningning na liwanag ng walang hanggan. So nahahati po rin po sa dalawang bahagi. Kaya po napili ko English. Doon po sa dalawang salin nating Tagalog na Biblia ay wala po yung tinatawag na the branch of the Lord. Kanila pong in-interpret na nila kaagad. So the branch of the Lord ay ito po tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo bilang Misaya. So ang kaguluhan po na naghahari sa bansang Israel sa panahon pong ito ay nangako ang Diyos ng isang sangang magmumula sa angkan ni Haring David na maghahari magpakailanman. So, ang aklat po ni Isaias ay maliwanag na naglalarawan ng pagdating at ng gawain ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita po natin ang kanyang pinanggalingan. Si Joseph po at si Mary ay tunay na nagmula sa angkan ni Haring David. So, ang paghahari ay hindi matatapos sa angkan ni David tulad ng pangako ng Panginoon sa kanya. At inayunan po ito ni Propeta Jeremiah sa Jeremiah 23:5. Ito po, the days
are coming. This is the Lord's declaration. When I will raise up a righteous branch of David, he will reign wisely as king and administer justice and righteousness in the land. So yan po yung kapahayagan ng kapanahon na yon. At sa pagdaraan po ng panahon, ang pangakong sama ay hindi po nawawala. Kaya sa unang bahagi po natin, God the Son will minister to the people. At sa aklat po ng Marcos, chapter 11, verse 1 to 10, ay nakikita po dito yung kung paano pumasok ang ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Sa pamagitan po ng pagsusugo sa kanyang dalawang alagad na pumunta sa bayan, may makikita kayong nakataling asno. Kalagan ninyo yon, pagsilita kayo, tinanong kayo ng mga tao kung bakit ninyo ginagawa niyo yon, sabihin ninyo, gagamitin ng Panginoon at ibabalik din agad. At yun po ang sinakyan ng ating Panginoon sa pagpasok sa Jerusalem. Ang ginawa po doon habang sa isakay, ang mga tao po ay naglalatag ng mga damit, ng mga mahalagang bagay sa kanila na dadaanan ng asno ng Panginoon. Ito po ay tinatawag na matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. At habang siya po ay nakasakay sa asno, mayroon pong mga nauuna sa kanya at nauhuli sa kanyang naglalakad. At yun po ang sinasabi ng verse 9 and 10 na ito. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno natin si David, purihin natin ang Diyos. So kay Jesus po nagkaroon ng katuparan ang pangakong sanga. So here is a man whose name is branch. He will branch out from his place and build the Lord temple. Zechariah 6:12. So, ang sinabi po kanina na the kingdom, ang kaharian na darating, ang kaharian po ng branch. The kingdom of the branch is the universal church. We are the kingdom of the branch. Kaya nga po, naninirahan sa atin ang kanyang banal na Espiritu. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro sa Matthew 16:18, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the forces of Hades will never overpower it. Ito po pinagkunan ng mga kapatid nating naniniwala na si Pedro ang unang papa, sapagkat sa pamagitan daw niya ay itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Pero kung babasahin po natin ang talata, may malayo pong pagkakaiba ang mga pananalita. And I say to you that you are Peter. Hindi niya sinabi, and upon you. Hindi po sinabi niya. That you are Peter. And, hindi natin kasi nakita nung nag-uusap sila. Ang sabi po ni Jesus, and on this rock, yan, sabi po ni Jesus, and on this rock, I will build my church. Nga po, binigyan ko lang po kayo na, kasi nasaksihan ko po nung sila'y nag-uusap. Okay. So kung tayo po'y mag-aano ng Biblia, tingnan po natin, hindi po yung binasa na natin yung isang buong sentence. Kailangan po, kabisado rin natin yung mga sinasabing mga past tense, progressive tense, mga ganun. Malaking bagay po yun. Yung mga parts of speech. So dito po makikita nyo na lang na
and you are Peter. And on this, malayo po talaga, hindi sa kanya itinatag, hindi sa pamagitan niya. Ikaw si Pedro, pero sa batong ito. Kaya marami po sa ating mga naliligaw sa pananampalataya at sa paniniwala ay sa kakulangan po ng pag-aanalisa sa sinasabi sa tunay na kahulugan o sinasabi ng bawat talata. So, maliwanag po natin na ipahayag na ang sinasabing, ang pangako ng Panginoon na maghahari at magliligtas sa mga tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. At pangalawa po, God the Spirit will minister to the people. Nakatago po yan sa talatang 4-6. At dito po ay the Israel. Ang Israel ay mahuhugasan at malilinis sa kanilang karamihan at mapapangalagaan ng maluwalhating ulap ng Diyos, the canopy of God. Ang banal na Espiritu, ang kapangyarihang gumagabay sa kalipunan ng mga mananampalataya, araw at gabi ay naroroon ang kanyang presensya sa mga lingkod na tumitupad sa dakilang tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 28:18-20. So alam na natin yan. Pero babanggitin ko pa rin para maging malinaw sa atin. Ang sabi sa verse 18, ang lahat ng kapangyarihan ay binigay, ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa akin, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga bansa, bautismuhan ninyo siya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan sila na sumunod sa mga tinuro ko, at ang pangako ko ay ito, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Gaya ng pillar of the cloud and pillar of the fire, noong ilabas ng Panginoong Diyos ang kanyang bansa mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ay ganun po kumikilos ang banal na Espiritu sa lahat sa atin ngayon na bahagi ng kanyang iglesia. Tunay ang pangakong lalagi siyang kasama sapagkat siya mismo, ang banal na Espiritu mismo, ay naninirahan sa puso ng bawat isang Kristiyano. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Yung po sinasabi ng 1 Corinthians 3:16 at 6:19 and 20. So makikita po natin na what is the mandate to His church? Ano ang utos? Ano ang pinakamahalagang utos o pinakamahalagang gawain ng iglesia noon at hanggang ngayon at patuloy na dapat ay ginaganap natin hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Acts 5:42. Every day in the temple complex and in various homes, they continued teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Wala pong iniuutos sa atin kundi ipahayag sa mga tao na si Hesukristo ang itinuturo ng lumang tipan
na siyang tagapagligtas at binabalikan, nililingon ng bagong tipan na ito ang katuparan ng aking kapahayagan. Si Kristo'y dumating, nabuhay, namatay, muling nabuhay, at may pangakong muling babalik na siya nating inaasahan. Tingnan niyo. And every day in the temple, every day, noon. Ngayon, yung minsan sa isang linggo, hindi na rin natin magawa. Pero, magagawa pa rin natin every day. Kung magaling lang talaga ako sa social media, everyday talaga magagawa natin. Basahin niyo yung mga post ko. Hindi ko magawang everyday yan kasi hindi pa ako bihasa dyan. Ang taga-type ko pa si Eko, taga-post. Pero magagawa everyday. Lalo na ngayon. Ano pa? And from house to house. So yung pagbabahay-bahay, hindi po yan strategy ng church. Sumusunod lang tayo sa example ng mga unang Kristiyano. They did not cease. Hindi sila tumigil. Hindi tumigil. Teaching and preaching. Hindi siya tumigil ng pagtuturo at pagpapahayag na na ang tagapagligtas ay si Jesus. Hindi ang ating mabubuting gawa. Hindi ang mga requirements ng religion na gawin mo ito, huwag mong gawin ito. Hindi yung mga maling pangako na hindi ka na magkakasakit sapagkat mali na naman ang interpretation sa Isaiah 53. 53:5 yan, ay hindi ako nagkakamali. And by His wound, you were healed. Ang liwanag naman bago sinabi yun, iniquities. Ang nilunasan doon, kasalanan, hindi ang mga sugat mo. Kung amin nyo, ang karanasan ni Apostol Pablo, basahin nyo. 3 beses akong nagpalutang-lutang sa dagat, tinabot ng bagyo ang kanilang barko. Ilang beses akong hinagupit, natuklaw ng ahas, ang dami mga pinanggalingan, pinagbabato. Na kapag ikaw daw ay sumampalataya kay Kristo, hindi ka na makakaranas ng paghihirap. Sapagkat ang lahat ng biyaya ay nakalaan para sa iyo. Sabihin mo lang na gusto ko ito, Panginoon.
Hindi ito pagtuturo kung paano mapaganda, ang ating personality, paano tayo maging kagalang-galang. Magiging kagalang-galang tayo talaga kung susunod tayo sa mga halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit damit mo'y basahan, magiging kagalang-galang ka. Ano ang dapat ituro? Na itinuturo natin. Kaya huwag nating pagsawaan ang mga narinig nating mensahe tuwing linggo, tuwing Miyerkules. We are citizens of heaven. Ang yayabang ng mga Kristiyano yan. Hindi pa namamatay, alam lang sa langit pupunta. Paano malalaman kung patay ka na? Mabubulaga ka na lang na nandyan ka pala. Akala mo nandoon. Ano pa magagawa mo? So yun, ang mga mahirap na katayuan na hinahayaan nating mangyari. Dahil abala tayo sa mga bagay na pansamantala. At wala tayong panahon. O kung meron man, ay tira-tirang panahon ang ibinibigay natin sa pangwalang hanggan. Hindi ko po kayo kinukonsensya. Yan po ang totoo. Dahil mahal namin kayo. So, ano na ipopost natin sa mga Facebook? Huwag na yung mga pang-ulam. Huwag na yung kung ano-ano. Na bakit ba? Wala magalit sa akin. Bakit ba hanggang ngayon hindi ka pa matutong uminom? Ganda naman ang sagot niya eh. Ewan ko ba? Pero talaga, hindi ko kaya ang taste. Mag-ano na lang tayo. Cobra. Okay. Nakakahilo. Buti nga, hilo lang. Alam ko, cobra, makamandang yan. Huwag kang magagalit. Ano ko lang yun. Yun lang ang pinaka-present na halimbawa maano ko. I have nothing against you. Huwag kang magalit. Ito po, ano na. Matanda na ako. Hindi ko na kayo bubulahin para ako yung maging sikat o igalang mo. Hindi. Talagang ang ano ko ngayon, ang hiling ako ngayon, makapag-iwan ako ng legacy, makapag-iwan ako sa inyo ng mahalaga at tamang aral. Maiano kayo, mapalakas ang loob nyo, mailagay kayo sa mailagay sa inyong puso ang pagsunod kay Kristo. Because I love you. Let's pray. Kaya namin Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na nararapat namin sambahin at pagtiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Purihin ka o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tunay na nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na si Pastor Ben and even lalong-lalo na po sa salita ng Diyos na ibinahagi po niya sa atin. So nakakatuwa po dahil
gaya po ng sinabi ni Pastor Ben, isa po sa nais niyang legacy is of course, maipahayag sa atin ang tunay na pag-asa ng salita ng Diyos. Nakikita po natin, no, ang ganda po ng series natin sa Isaiah at kung paano sinikap ni Pastor Ben na ituro yung initial context, di ba? Pinaliwanag niya yung Jerusalem, yung Judah, at kung paano po ito nagkaroon ng kaganapan, yung fullness, yung fulfillment nito sa mabuting balita at sa ating Panginoong Jesus. Kaya po sana, huwag tayong mag-atubili na i-prioritize po ang pagbabasa ng Biblia at lalong-lalo na po ang pag-involve po sa ating weekly live stream every prayer meeting and Sunday. Ang ganda po ng message kung paano yung lahat ng pangako ng Diyos sa Israel ay nakaturo sa ating Panginoong Jesus. At wala po tayong ibang pag-asa kundi yung tunay na branch, yung tunay na vine, yung tunay na Messiah, kundi ang Panginoong Jesus. At dahil po kay Kristo, yung kaganapan ng pangako ng Diyos na pagliligtas ay naisakatuparan kay Kristo, at dahil tayo ay na kay Kristo na tunay na nananampalataya tayo sa Kanya, tayo po ngayon ay may pribilehiyo na manalangin. At bilang isang iglesia, isa pong pagpapakita na patuloy na pagdidepende sa Diyos ay ang ating pong palagiang pananalangin. Iba po yung blessing ng congregational prayer na binigay po sa atin ng Diyos. Iba po yung blessing kapag nag-pray tayo personal. Pero iba po yung itinalaga talaga ng Panginoon when we pray together. Yung intercession po. So, kahit kayo po ay may abala sa inyong mga tahanan, take time po really to prioritize po yung ating prayer meeting. At ngayong gabi, sunod-sunod lang po lagi yung order po ng ating pananalangin bilang isang iglesia. Una, i-recognize natin kung sino ang ating pinapanalanginan na siyang Diyos ng lahat, makapangyarihan. Alam ko, pamilyar naman po kayo doon sa acrostic na acts, yung adoration. Kikilalanin natin na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang nagpapanatili ng lahat, karapat dapat siyang lapitan at siya po ay mapagkakatiwalaan. And also, dahil ang ating Diyos, gaya ng ating pinag-aralan, ay banal na Diyos, ginatulan niya, pinarusahan niya ang bansang Israel, ngunit sa kaakibat po ng pagpaparusa niya ay yung pangakong pagliligtas na naisakatuparan kay Jesus. So dahil po ang Diyos natin ay banal, patuloy po tayo bilang isang iglesia, magko-confess ng ating mga kasalanan, hihingi ng kapatawaran, at of course, i-declare natin yung forgiveness ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng mabuting balita. Tayo po'y magpapasalamat sa Kanya, magpapasalamat sa Kanya, and of course, sa huli tayo po ay hihingi. So in that order, tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, una sa lahat, kinikilala namin ang inyo pong kapangyarihan. Kinikilala namin na kayo po ang hari ng sanlibutan, kayo ang hari ng buong universo. Kayo ang may lalang sa amin, sa langit at lupa, at lahat ng narito. Kayo po ang nagpapanatili ng aming buhay, ng aming pamahalaan, ng aming bansa at ng buong mundo, Panginoon. Ang lahat po ay nakadepende sa inyong kapangyarihan at kayo po, Panginoon, ang may kontrol ng lahat. Kaya po, kami ay lumalapit sa inyo. Dumidepende, Panginoon, hindi sa mga taong nakapaligid sa amin, hindi sa aming pamahalaan, hindi sa aming gobyerno, sa kung sino pa man, kundi ang aming pagtitiwala ay nasa inyo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. At kinikilala lang din namin, Panginoon, hindi lang ang inyong kapangyarihan, kundi ang inyong pong kabanalan. Na kayo po ay banal, hindi maaaring manahan sa inyo ang kasalanan, at kayo po ay namumuhi, Panginoon, sa kasalanan. Kaya po bilang inyong mga iniligtas, kami po ay pinalaya nyo na, kami po ay pinatawad nyo na, at sa tuwing kami po ay nagkakasala sa inyo, kami po ay nalulungkot. At bilang manifestasyon, Panginoon, na kami ay tunay ninyong iglesia, ay hindi po kami mananatili sa kasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawa, na isip,
Panginoon, na makasalanan laban po sa inyo. Even sa mga bagay na dapat namin ginagawa, ngunit hindi po namin nagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kami na huwag magpatuloy sa kasalanan at sa tulong ng Banal na Espiritu, ito po ay talikuran, Panginoon. Kami ay mapuot, Panginoon, mandiri, masuklam, Panginoon, sa mga bagay na kinasusuklaman po ninyo. Lalong-lalo na po ngayon na nawi-witness namin na kung gaano tumataas ang kasamaan, Panginoon, sa aming kapaligiran. We confess, Lord, our sins, and we ask for forgiveness.